Uy, bro, nakita mo na ba si Paris sa ospital? Wala nga eh. Hanggang gabi na ako naghintay doon pero hindi talaga siya dumalaw kay Tita Barbara. Baka naman nakahalata si Cindy na si Pyra yung pinupuntahan mo dun, ha? Ano yung tinext nyo sa akin na sobrang namang importante ata at hindi nyo masabi over the phone? Kaya ka lang sinamahan ni Jeff kahapon sa ospital. Eh dahil inaabangan niya dumalo si Pyra. Oy, Pearly. Uy, ikaw ba sigurado dyan kay Pyra, ha? Mamaya niya, magbago isip ng anak mo, eh. Pumunta na naman doon kay Madam B. Nangako na sa akin si Pyra. Dito po ba nakatira si Madam B? Ayan po, Mamo. Gusto ko po kayong tulungan. Kaya kung may magagawa po ako para sa inyo, kahit ano po gagawin ko. Sapat sa akin na nandito ka. Dahil ng totoo, pinagaan mo ang kalooban ko. Gusto mo ba dito ka na lang magtrabaho? Dito sa bahay. Dito po? Okay lang ba sa'yo? Darating ba siyang kasama ka? Hi, Cindy. Tita, hello po. Hello. Hi, Sasha. Pinatawag ko na si Jeff. He'll be down in a minute, but then I'm gonna have to leave you kasi kailangan ko na talagang umalis. Sige Okay? po, tita. Take Bye. care. Since, anong ginagawa mo dito? May gusto lang sana ako sa'yo itanong, Jeff. Totoo ba? Na kaya ka nang nasa ospital nun dahil hinahanap mo si Pyra? Huwag ka nang mag-deny. Narinig ko kayo nag-usap ni Mario. Since, magpapaliwanag ako. So, ibig sabihin, totoo nga. Na kaya ka lang nasa ospital dahil sa Pyra na yon? Kinamit mo lang ako? Akala ko pa naman kaibigan kita na dinadamain ako sa tragedy nangyari sa mami ko. You've been using me all along. Cindy, I'm sorry. Ginamit mo lang ako, Jeff. May gusto ka sa Pyrang yun, di ba? Pues magsama kayo! For all I care! Tara na, Sasha! Cindy, sandali lang. Cindy! Cindy! Ano? Tinanggap mo yung alok ni Madam B sa'yo? Para ba't mo naman ginawa yun? Sigurado ako, lagot ka sa nanay mo niyan. At sigurado ako na mag-aaway kayo ng bonggang-bongga. Alam mo ba, hindi ko alam yun. Alam mo ba, hindi ko pinag-isipang mabuti yun, Ena. Malaki ang atraso ko kay Madam B. At hindi ko papalampasin ng alok na binigay niya sa akin. Dahil yun lang ang nakikita kong paraan para makabawi sa kanya. Makabawi? Saan? At saka, ano bang atrasong pinagsasabi mo? Pyra, huwag mong sabihin na sinisisi mo pa rin yung sarili mo dahil sa nangyari kay Madam B. Alam mo, ewan ko ba sa'yo, Pyra? Ang laking problema ng pinasok mo. At saka, sigurado ako, na aatakihin sa puso yung nanay mo dahil sa galit niya sa'yo. Wala na talagang katapusan ng bayarin. Dumating na ang billing natin, ayan, sa kuryente at saka sa tubig. Diyo na to sa Makalawa, ha? Eh, paano ba yan, ate? Hindi na muna ako makakabalik kay Mrs. Ramos, eh. Ito naman, malay mo naman, magkaroon ng trabaho si Pyra. Naman? Sana nga, eh. Ano? Ayun na, anak. Oh, ayun na pala si Pyra. May maganda ka bang balita sa amin? Ah, Ate Ignacia naman, huwag mo namang ipitin si Pyra. Anak, huwag mo pansinin yung siyang Ignacia mo, ha? Okay lang yan kahit wala ka pang nahanap na trabaho. Makakaraos tayo, mabait ang Diyos. Nay, may trabaho na po ako. pala may trabaho na si Pyra! Ano naman itong trabaho to? Talaga, anak, saan ka nagtatrabaho ngayon? Nakakainis talaga, tita. Ginamit lang pala ako ni Jeffrey para lang mahanap yung buwisit na Pyra na yun. Hindi ko naman maintindihan sa'yo. Bakit ba habol ka ng habol dyan sa Jeffrey na yan? Ang daming boys. And besides, aren't you a little too young to be thinking about boys? Dad, I'm almost 18. Oo nga pala. Malapit na nga pala ang 18th birthday mo. So, any plans? Iniinasikaso na ba yung magaling mong mami? Yun po. Nakipag-meet kami ni Mami once sa coordinator pero hindi na namin na-update kaya
Gawa nga na nangyari kay Mami. Iniisip ko nga kung itutuloy pa natin yung party or just move it to a different date. Kasi baka kung ano pang sabihin ng tao kung mag-party tayo pagkatapos ng nangyari. Maybe we could just go somewhere, take a trip. Pero Daddy... Daniel, siguro dapat ituloy na lang talaga natin yung party. Someone's in a good mood. Narealize ko kasi na medyo naging mabigat akong kasama nito mga nakaraang araw. Pasensya na kayo ha kung pati kayo nadadamay ng dahil sa nangyari sa akin. Hirap kasi dahil hindi ko matanggap yung ganitong pinagdaanan ko. Hayaan niyo, sisikapin ko naman na maibalik lahat sa normal para hindi na rin ako maging papagilat sa inyo. Buti naman at na-realize mo na walang pupuntahan yung pag-i-emote mo dyan. At isa pa, hindi naman pwede mag-adjust kaming lahat para sa'yo. Cindy, anak. I'm sorry. It's okay, Ma. Daniel, ate, siya nga pala. Total, kulang na yung kasambahay natin dito. Naisip ko na kumuha muna ako ng personal assistant ko habang nahihirapan ako kumilos. As long as hindi ako magbabayad dyan sa personal assistant na sinasabi mo. Walang problema, ate. Akong bahala doon. May napili ka na ba para sa posisyon? Oo. Si Pyra. Oh, anak, Saan ka nagtatrabaho? Ay, Pyra naman. Sa lahat naman na may trabaho naman. Ikaw naman yung hindi makasagot na ewan talaga dyan, oo. Ano ka ba naman, ate? Baka pagod yung bata. Eh, hayaan mo na siya. Ano bang trabaho mo ngayon, anak? Personal assistant po. Wow! Personal assistant! Ang galing! Ang ganda! Ano bang trabaho nun? Pinagsisilbihan ko po yung amo ko sa mga kailangan niya. Anak, sino yung bago mong amo? Si Sir Aidan. Kasi meron na siyang sariling music studio, kaya tinutulungan ko siya doon. Naku, anak, alam mo, hulog talaga ng langit sa atin yung Sir Aidan mo. Napakabait naman talaga niya. Oy, sige, magpahinga ka na, anak. Alam ko pagod ka. Ha, pahinga ka na. Susunod din ako. Sige po. Pahinga ka na. Sige na. Ang galing talaga ng anak mo. Alam mo talaga, ibang klase yung anak mo. Tingnan mo, mababayaran na natin itong mga billings natin. Diyan na yan, ha? Malapit na. Bayad. Bayad ka rin sa akin. Alam mo, mabait talaga yung Sir Aidan. Si Pyra. As in, si Pyra na janitress. Are you out of your mind, Ma? Ano ba, Barbara? Nananadya ka ba? Alam mo naman, buwisit na buwisit tong si Cindy doon sa janitress na yun. Dadali mo pa dito sa bahay. Tsaka ang dami-dami mong pwedeng pagpilian. Bakit si Pyra? Daniel, mabuting tao si Pyra. Hindi ko na siya tinuturing na iba at magaan ang loob ko sa kanya. Sa tingin ko, pag siya ang nag-alaga sa akin, mas mapapadali yung pagaling ko. But I don't like her, Ma. I don't like her at all. Alam mo naman from the very start, hindi kami magkasundo eh. Tapos siya pa yung kukunin mong personal maid mo? Cindy, anak, unawain mo naman ako. Nangako si Pyra na pipilitin niya ang sarili niya mapalapit sa'yo. I don't want to do anything with her. Ayoko siyang makita. Ayoko siyang makausap. Ayoko sa kanya! Cindy, sandali. Cindy, kailangan natin mag-usap. Daniel. Ewan ko sa'yo, Barbara. Kahit kailan talaga yung mga ideas mo, sablay. Malamang kasamang natusta yung utak mo doon sa sunog eh. Cindy. Ano bang ginagawa mo? Akin naman yun. Baka mamaya makita ka ng daddy mo eh. Lalo pa lumala ang sitwasyon. I hate her, Tita. I don't know why she's doing this to me. Can you please calm down? I can calm down, Tita. How can you just tell me that? Eh, sisirain ng babaeng yun ng buhay ko. Kailangan mo kong tulungan dito, Tita.
Cindy, relax, okay? Kausapin mo si Daddy. Sabihin mo kausapin niya si Mommy. O ikaw mismo kumausap kay Mommy. Tell her anything that would change her mind. Barbara, Daniel, I think it's not a good idea na kinuha ko talaga si Pyra. hindi ko kasi maintindihan eh. Bakit ka magdidesisyon ng ganito nang hindi mo man lang ako kinakausap? I'm sorry, Daniel. Hindi ko naman talaga plinano na kunin si Pyra. Kaya lang nung dinalaw niya ako dito kanina, talagang napagaan niya yung kalooban ko. Lalo na nung sinabi niya na nawalan siya ng trabaho. Naawa ako sa kanya. Basta ayoko makapasok-pasok ang Pyrang yun sa bahay natin. Ayoko. Will you please shut up and listen to me first? Okay. I've been thinking. And maybe we should reconsider. What? Well, it's a bad idea. Hindi ka ba talaga nag-iisip? Ayusin mo to, Barbara. Kailangan sabihin mo kay Pyra na binabawi mo na yung offer ng trabaho sa kanya. Kung ayaw mong mag-aaway na naman kayo ni Cindy. Bakit hindi mo na natin pagbigyan ng mami mo sa gusto niya? Pero Tita Hindi Susan... pa ako tapos. Hindi ba nabanggit mo na hinahanap ni Jeffrey yung Pyra na yan? Imagine this, ha? Kapag yung Pyra na yan, nandito na sa bahay natin, well, mamamonitor mo na lahat ng galaw niya, lahat ng kilos niya, at makakasigurado ka pa na hindi sila makikita ng Jeffrey, di ba? Oh, kapag nandito na siya, pwedeng-pwede mo siyang paglaruan. Doon mo ibuhos lahat ng inis, lahat ng gigil, lahat ng galit mo sa kanya. Cindy, let her in. Kapag nandito na siya sa teritoryo natin, tsaka natin siya gigisahin sa sarili niya mantika. Mukhang hindi na nga yata kita makikita ulit, Pyra. Ano ba itong nagawa ko? Sinuway ko na naman ang inay. Pero kailangan kong gawin to. Para kay Madam B. Ang kakayahan kong to ang punot dulo ng lahat. Kung wala sana to, sana hindi nagkasunog. Sana hindi nasaktan si Madam. Sana hindi ko kinailangan magsinungaling kay inay. At sana hindi ako ganito ngayon. Walang mapagsabihan ng pinagdaraanan ko. Kasalanan ito kung bakit ganitong nangyari sa akin ngayon. Kasalanan ng kakayahang to. Okay ka lang ba, anak, ha? Kanina ka ba walang kibo dyan, eh? Okay lang po ako, Nay. Ay! Pyra! Hello, Mother! Sir Aidan, naku, buti naman ho at nakita ko kayo ng personal. Gusto mo magpasalamat sa trabahong binigay niyo sa anak ko. Maraming salamat po talaga, ha? Trabaho?
sinabi mo? Magiging PA ng mom mo si Miss Janitress. O ano, pumayag ka naman. Of course I didn't agree. Number one enemy ko kaya siya. Pero may sinabi sa akin si Tita Susan. And I'm giving it some thought. Kung magtatrabaho sa house si Pyra, baka nga mas pabor pa sa akin yun eh. I could play her, so she'd stop playing my Jeffrey. Speaking of Jeffrey. Tara Sin, na. sandali lang. Sin, kausapin mo naman ako. I have nothing to say to you. Sin, I'm sorry talaga. Babawi ako, promise. Huwag ka na magalit to. Paano? Di ko alam, ikaw bahala. Talaga ah? Take me out on a date. Ano? Date? Date! As in, friendly date. Oh, akala ko ba sabi mo akong bahala? Trabaho? Ay, Sir Aidan, di ba? Kinuha niyo kami ni Ena. Di ba? Ay, oo nga pala. Ano ba naman ako? Eh, naku, wala yun. Eh, alam niyo naman, favorite student ko yan si Pyra eh. Parang anak ko na rin yan. Kaya anything I can do to help. Di ba? Opo. Maraming salamat po talaga, ha? Naku, maiwan ko muna kayo. Eh, pagdadasal po kita. Doon, sandali lang. Sige pa. Hindi ka nga. Pyra, ano ba itong nangyayari? Ano sinasabi ng nanay mo na binigyan kitang trabaho? Eh, Sir Aidan, ano po kasi, ano... Teka, hulaan ko ah. May kinalaman to kay Madam B. Nagkita kayo, no? Opo, sa totoo nga po, inalok niya ako ng trabaho. Okay. Tinanggap mo yung trabaho, pero natatakot kang malaman ng nanay mo. Kaya sinabi mo, ako ang nagbigay ng trabaho mo. Tama? Ganun na nga po. Ako naman, ikaw talagang bata ka. Sa susunod, sabihan mo muna ako para prepared ang lola mo. Sir Aidan, pasensya na po talaga, ha? Nadamay pa kayo, eh. Alam mo, Pyra, hindi ko gusto na nagsisinungaling ka sa nanay mo. Pero, naiintindihan ko naman yung sitwasyon mo eh, kaya quiet na lang muna ako. Pero, promise mo sa akin, ha? Pag nagkaroon ka ng chance, sabihin mo kaagad sa nanay mo kung ano ang totoo, ha? Hindi maganda nagsisinungaling. Magalit si Lord. Okay? Pangako po, Sir Aidan. Hahanap po ako ng magandang tiyempo para sabihin kay nanay. Sige. Aalis na ako. Pagpaalam mo na lang ako sa mami mo, ha? Sige po. Ingat po kayo, ha? Mamumpisal ka. Ingat po. Okay. Ma'am, nandito na po si Pyra. Pyra, hindi ka pasok ka. Madam B, pasensya na po kung nahuli ako, ha? Nagsimba pa po kasi kami ni nanay. Pero handa na po talaga ako magtrabaho. Sabihin niyo na lang po sa akin kung anong mga kailangan kong gawin dito. Pyra, maupo ka muna. Pyra, mukhang hindi na kasi matutuloy na magtrabaho ka sa akin. Dahil po ba kay Ma'am Cindy? Ayoko lang kasi ulit na magka-problema kami mag-ina. Patawarin mo ko, Pyra. Naintindihan ko naman po eh. Pero sana po hayaan niyo pa rin akong dumalaw dito sa inyo. Oo naman. Dalawin mo ko parate, ha? Kahit anong oras, pwede ka dumalaw dito. Oh, well, what do we have here?
Andito na pala ang bisita mo, hindi mo lang kami na-inform. You're Pyra, right? Opo. Ate, pauwi na si Pyra. Nabanggit ko na sa kanya na hindi na siya magtatrabaho dito. Bakit naman hindi? Hindi ba napag-usapan na natin ni Cindy na hindi na nga siya magtatrabaho dito? No, ma. Pumapayag na ako mag-work sa house si Pyra. Cindy, sigurado ka ba na okay na sa'yo? Yes, ma. Tita made me realize na kailangan mo nga ng personal maid dito sa house. Well, kung sa tingin mo si Pyra mas makakatulong sa'yo, it's okay with me. Thank you for your understanding, anak. Thank you, ate. Well, I just have to say, Pyra, kung talagang desidido kang mag-work dito as maid, just make sure lang nahuhusayan mo. Kasi ang ayoko sa lahat yung slow at mahina ang pick-up. Okay? Opo, ma'am. Let's go. Uminom na po muna kayo ng gamot. Salamat, Pyra, ha? Mabuti na nga lang po at pumayag si Ma'am Cindy na magtrabaho ako dito. Ako man, nagulat din sa biglang pagpayag niya, pero alam mo, yung batang yun naman, mabait talaga yun. Paiba-iba lang talaga ng mood si Cindy. Pangako po, gagawin ko po ang lahat para magkasundo kami ni Ma'am Cindy. Salamat, Pyra, ha? Kaso lang po, yung si Ma'am Susan, nakakatakot po kasi siya eh. Huwag mo lang intindihin yun. Ganun lang talaga yun si Ate Susan. Siya nga pala, Pyra, itong kwarto namin. This is where I keep my personal stuff. Meron din kaming den sa baba where I do my paperwork for MACC and yung mga ibang charity works ko. Pero sa ngayon, hindi ko alam kung kaya ko pang harapin yung mga yun. Maaring matagalan pa. Or baka hindi ko na talaga makayanan. Siyempre naman po, Madam B, magagawa niyo pa rin yung mga dati niyong gawain. Huwag po kayo mag-alala. Gagaling din kayo. Kasi alagaan ko kayong mabuti. Tapos magtutulungan po tayo hanggang sa makabalik kayo sa dati. Salamat, Pyra, ha? Alam mo, yun yung gustong-gusto ko sa'yo. Yung lagi mong pinapalakas ang loob ko. Salamat. Walang anuman po, Madam B. Okay ba ang acting ko, tita? Pwede na. Pang best supporting. Siyempre, ang tita mo ang best actress. Naman! Alam mo, ewan ko ba naman dyan sa mami mo, no? Kung bakit nakikipag-close sa mga, yan, katulad ng Pyra na yun. Oh well, oo nga naman pala. Kasi nakaka-relate siya sa kanila. Pero ang importante, nandito na yung Pyra na yun. Sigurado hindi na siya mahahanap pa ni Jeffrey. Higit sa lahat, dahil nandito na nga siya, magagawa na natin ang kahit na anong gusto natin sa kanya. Akala niya siguro magiging madali ang buhay niya dito. Well, what are you waiting for? Oras na para ipakita mo sa Pyra na yan kung ano ba talaga pinasok niya. Go! Make me proud. Naman, galing mo talaga, tita. O, Pyra, ako nang bahala. Diyan, ilagay mo na lang yan dyan. Hindi, ako na po. Ako na lang maghuhugas nito. Malu, hayaan mo siyang hugasan lahat ng yan. Eh, Ma'am Cindy, ako na pong bahala dito. Kasi trabaho ko naman po ito eh. Ay, hindi. Gusto niyo hugasan lahat ng yan eh. So, hayaan mo siya.
Yung kwarto ko na lang ang linisin mo. Go! Opo, ma'am. Ma'am Cindy, okay lang naman po talaga sa akin na ako na lang maghugas. Talaga? Well, sige. Ito. Ano pa ba? Ito. Ayan. Yan yung... Ayan. Ito kahit malinis, hugasan mo na rin kasi syempre nagagabukan, di ba? Yan, lahat ng yan, ha? Linisin mo. O, yan. Bakit pa hindi mo pa hinuhugasan to, ha? Ang bagal-bagal mo naman. O, yan. Go! Gusto ko pagkatapos mo ng lahat ng yan, ha? Linisin mo tong buong kitchen. Opo. You should have realized na ito ang mapapala mo now that you've invaded my territory. Embrace yourself, Pahil. Dahil marami pa akong in store for you. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang pagpunta mo dito. Hugasan mo yung mukha mo. Yan. Ah! Cindy! Ay! Di ba dapat malinis din siya pag nilinis din niya itong kitchen? Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit pumayag si Cindy na kunin ka ni Barbara dito eh. Pero ito, tandaan mo, Pyra. Oras na kalabanin mo ang anak ko. Mas mabilis pa sa 4:00 na papalayasin kita dito sa pamamahay ko. Naiintindihan mo? Susunduin ako ni Jeffy. Papunta na siya dito. We've been dating for quite some time now. Pyra, may bisita ka. Mag-ayos ka naman ng konti. Bisita? Sino po? Pyra. Jeffrey.